Hello po sa lahat po ng mga supporters at nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Baco sa Pacquiao, because today is kung saan pag-uusapan natin kasi may mga comments po kasi dun sa kanila pong mga social media platform at ang dami pong mga nagagalit. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan ng galit nila. No? Parang sinasabi nila na si Jillian daw at si Eman ay pinapaasa lang yung mga tao dahil yun daw mga videos po nila sa kanilang mga social media platform together ay binura at tinanggal sa kanilang platform. So yun yung ikinakagalit nito mga hindi ko alam kung totoong fan ba kayo or hindi. So yun yung pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, syempre, is maraming salamat po sa napakagagandang mga komento ninyo, sa mga very talagang nakaka-happy ng puso na magbasa ng mga komento ninyo kasi na-appreciate nyo po yung ating channel. Kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo, dito lang tayo sa good vibes lang tayo, 'di ba? Kung parang ba't kailangan nating manira ng ibang tao? Ginagamit na nga natin yung mga artista as mga subject no sa ating mga content. Tapos may mga vlogs pa na talagang grabe yung paninira at as in below the belt talaga. So kung hindi man po magaganda or may mga bad news o fake news man na naglalabasan, nandito tayo to clear everything para at least hindi naman masyadong masira yung credibility ng ilang mga artista, no? Kawawa din naman dahil parang hindi naman natin sila nakakasama 24/7, pero kung husgahan ng mga tao, grabe, lalo na po si Jillian, grabe po yung panghusga na ipinupukol ngayon kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Kasi matapos po kasi na talagang makita natin yung mga sweet videos nila, yung mga videos kung saan makikita natin talaga na super close silang dalawa at sobrang sweet nila, kaya po talagang tumatak po yun sa mga netizen kasi naramdaman siya ng mga Jillman naramdaman ng mga netizen yung sincerity, yung genuine na kanila pong relationship na sinimulan, yung friendship nila. Kasi wag po muna tayo mag-jump dun sa nandun na sila sa relasyon, diba? Kakakilala lang nilang dalawa, nag-uumpisa pa lang silang kilalanin yung isa't isa, kaya we cannot confirm or na talagang into a relationship na silang dalawa. Although ang galawan kasi nila pag po pinapanood natin sila parang sobrang tagal na nilang magkakilala, 'di ba? Pero yun nga, aminin natin o hindi, very early pa para i-confirm talaga natin that they're really having a relationship na, 'di ba? And just like what I said no sa mga previous vlog ko, na ang pinaka-best talaga nilang gawin is magsimula sila sa friendship. Kasi nga sabi, friendship is the best foundation of any relationship, 'di ba? Kasi doon nyo makikilala ang isa't isa kung magle-level up ba or tama bang mag-level up yung inyong relationship. So yun yung pino-point out dito. So ito pong mga komento po kasi medyo alarming kasi siya. Parang pag meron kasi nag-comment tayo sa doon, i-unfollow ko na to kasi nagpapaasa lang daw si Jillian tsaka si Eman dahil sa pagbura ng mga post, no? So ang ginawa po natin, nag-investigate tayo. Pinuntahan ko po yung social media accounts si Miss Jillian kung totoo nga talagang wala na mga videos doon si Eman. Pero sa pagkakakita ko, meron pa rin naman, nandun pa rin yung video na big guy, kasi inamin naman ni Eman na siya yun, inamin ni Jillian na si Eman talaga yun. Nandun pa rin yung video ng big guy, nandiyan pa rin yung video na yung una silang nag-meet kasama si Kapuso mo Jessica Soho, lahat po intact pa rin naman, nandun pa rin. Tapos po dun po sa social media naman ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao, medyo nagbura siya ng mga, or should I say parang hinide, no? Parang sinave niya
no? Maaaring yun po ay utos kasi yan ng management. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, kapag po kasi sila ay under management na, lahat ng galaw po nila sa publiko, lahat yan ay mayroon pong tinatawag na parang approval, no? May approval po yan galing po sa kanilang management kung pwede bang i-post to, kung pwede bang i-promote to, kung pwede bang batiin to. Lahat yan talaga kailangan nasa approval ng kanilang management. Kasi katulad po sa mga greetings, di ba? Per greetings sa mga artista, may bayad yan. Akala nyo po libre yan? Minsan may bayad sila. Depende po sa artista. Meron pong 1,600, meron 2,000, ang pinakamalaki 10,000 to 15,000 per greetings. Kung gaano po kasi katang isang artista, 'di ba? Kung kunyari meron pong mga talagang mga high-end na may birthday, tapos kukuha ka ng video greetings coming from the celebrity. Yan po ay may approval pa ng iyong management bago ka po gumawa ng video greetings. Hindi pa pwedeng gagawa ka lang ng walang kaabog-abog, ganun, wala pong ganun. So this time is talagang nakakaloka lang na nagki-create ng animosity, ng anger, ng bashing ang ilan sa mga nagsasabi na wala na raw yung mga video. Nandun pa naman, 'di ba? Siguro po ito narinig lang nila pero hindi sila nag-investigate. No, doon po sa mga video naman ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao with Miss sa kanya pong TikTok, hindi po siya kadalasang nagpo-post sa TikTok. Kung gusto niyo po makita yung mga videos po ni Miss Jillian tsaka ni Eman, punta kayo ng Instagram. Nandun po lahat ng kanilang mga videos, intact pa din. Kasi para sa akin, bakit anong parang purpose para po tanggalin, 'di ba? Ano 'yun, para ba mapag-usapan lang sila? Kasi kahit naman po nandun o wala yung video na 'yun, nasa line na sila ng showbiz eh. Pinag-uusapan na po sila every now and then eh. Laman na sila ng social media eh. Kaya napaka-imposible na talagang yun po ay magkukos na parang nagpapaasa lang sila. Kasi well, in fact, from the start, di naman nila sinabing magjowa na sila. Ang sabi po nila, close friend sila. Hindi sila friend ha, close friend. Magkaiba po yung friend sa close friend. Pag tinawag kasing close friend, ibig sabihin, malalim na yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. Meron na kayong tinatawag na understanding sa isa't isa. Meron na kayong communication, constant communication. May madalas na kayo magkikita. Ganun po yung close friend, 'di ba? Parang nag-i-invest ka ng emotion, nag-i-invest ka ng time dun sa taong gusto mo. Kaya tinawag na close friend, 'di ba? It's just so happen na sila babae at lalaki, tapos si Mr. Eman Bacosa is dineklara niya at inaamin niya sa publiko that they really admire Miss Jillian Ward. Kaya kakaiba yung kanilang relationship. Kaya naman dun po sa mga nagsasabi na nagpapaasa lang sila, ganyan, ba't naman kasi kayo umaasa? 'Di ba? So, ayuhan natin na little by little ipakilala nila yung isa't isa sa publiko. Kasi alam nyo, nasa plano kasi nila yan. Nasa plano yan ng management nila. Example, katulad ngayon, 'di ba? Konting bura lang ng video, konting wala lang yung video, konting kunyari makita nyo lang na parang hindi binati, hindi niyakap ni Eman si Jillian, issue na agad, 'di ba? Kasi nga kumbaga parang kilala na sila eh. Nakapag-establish na sila ng mga fans po nila eh. Nakagawa na sila ng ingay sa social media. Nakagagawa na sila ng ingay sa lahat ng platform. Kaya talagang nag-iingat din po sila. Doon naman po sa issue ng pagyakap, pinagsabihan niyan si Emma na wag masyadong yakap ng yakap sa mga girls. Kasi alam niyo po, ang mga Bisaya kasi, ganyan talaga sila. Yung kanilang way ng pagbate, ganoon. Pero para sa kanila, hindi naman po yun parang, parang nananamantala ka. 'Di ba? Parang ini-invade mo yung privacy. Hindi. It just so happen na artista kasi sila. Kaya napag-usapan, 'di ba? Pero kung ordinaryong tao lang, kapag nagbabatian po sila, kaya marami po akong friends na mga taga Bisaya, no? Kaya talagang alam ko yung culture nila. Ganun talaga sila. Napakalambing po nila, napaka-approachable po nila kapag sila'y bumate, sila niyakap, tapos nagbebeso, ganun po.
wag niyo pong isipin na yun po ay isang pananamantala kay Miss Jillian, 'di ba? So, wag po tayo masyadong magpapaapekto sa mga ganung balita. Alam niyo po na tingnan niyo po yung mga susunod na kabanata, no? Kasi ngayon nakikita natin sobrang affected yung mga bata.